Ang trending na anime na ito ay may pagkakatulad daw sa Hunter x Hunter. Kamusta mga ka-hunter? Sa video na ito ay pag-uusapan natin ang future na kwento sa Solo Leveling na sinasabing katulad daw ng isang sikat na shonen arc ni Yoshihiro Togashi, ang Chimera Ant arc na magpaparamdam sa atin ng Hunter x Hunter vibes. Pero bago tayo magpatuloy ay iniimbitahan ko kayo na i-follow ang ating FB page, i-like at i-share ang ating mga videos para sa mas madami pang anime content na gaya nito. Mag-comment ng inyong mga tanong o suggestion at sasagutin natin ang mga yan. Muli, maraming salamat sa patuloy na suporta mga ka-hunter. Narito ang isang pagtingin sa pagkakatulad sa pagitan ng napakalaking langgam ng Jeju Island sa Solo Leveling at ng Chimera Ant ng Hunter x Hunter. Ang isa sa mga pinakamahalagang kaganapan sa Solo Leveling universe, ang Jeju Island arc, na ipinakita ang ilan sa mga pinakamakapangyarihang halimaw na naranasan ng sangkatauhan mga 4 na taon bago ang mga kaganapan sa kwento. Isang S-rank gate ang nagbukas sa isla ng Jeju, Korea, at isang dungeon break ang naganap. Ang hindi mabilang na higanting mga langgam ay nagsilabasan na nagdulot ng libo-libong pagkamatay, at ang Jeju Island ay nanatiling walang nakatira pagkalipas ng 4 na taon. Sa Solo Leveling na anime series, ang kanilang makapangyarihang adventurer doon ay tinatawag din na Hunters, na nagpapaalala sa atin sa pangunahing batayan ng Hunter x Hunter ni Yoshihiro Togashi. Ngunit ang dalawa ay magkaiba pagdating sa magic at power system. Sa kabila ng kanilang mga pangunahing pagkakaiba, ang Solo Leveling at Hunter x Hunter ay muling nagkaroon ulit ng pagkakatulad, kasama ang Jeju Island arc na nagbabahagi ng iba't ibang elemento sa Chimera Ant arc. Sa Hunter x Hunter, ang Chimera Ants ay isang malaking banta dahil sa katotohanan na ang Chimera Ant Queen ay nagparami sa pamamagitan ng pagogenesis, pagpaparami sa pamamagitan ng pagkonsumo ng iba pang mga organismo, at ito ay nagbigay ng mga katangian mula sa anumang kinain nito sa susunod na henerasyon ng mga Chimera Ants. Ang mga langgam na ito ay hindi kapanipaniwalang matakaw at maselan na kumakain, kaya't sa tuwing makakahanap sila ng isang bagay na gusto nilang kainin, madalas itong nauuwi sa pagkaubos. Ang mga tao ay itinuturing na mataas na masustansya para sa isang reyna, lalo na ang mga may kapangyarihan ng Nen, dahil sila ay itinuturing na sulit sa masustansyang halaga ng 10,000 mga tao. Likas sa mga langgam na ito ay nagsisimulang umatake sa mga tao at naging mas malakas dahil mas maraming Nen user ang pinatay at ginamit bilang pakain, at ang reyna sa kalaunan ay kumain ng sapat upang ipanganak ang 4 na partikular na masasamang Chimera Ants, ang hari na si Meruem at ang kanyang 3 royal guard, si Shaya-Pup, Neferpitou at Mentetuyupi, na ilan sa pinakamakapangyarihang Nen user na nakipag-ugnayan sa Hunter Association. Ang digmaan laban sa Chimera Ants ay humantong sa pagkamatay ng Hunter Association chairman Isaac Netero, na isa sa pinakamakapangyarihang karakter sa serye sa puntong iyon. Sa Solo Leveling, ang mga higanteng langgam na nagmula sa S-rank gate sa Jeju Island ay naging dahilan upang ang buong isla ay hindi matitirahan, dahil ang Korean S-rank hunters ay masyadong mahina upang talunin ang boss ng dungeon sa loob ng 7 araw, kaya nagkaroon ng dungeon break at libo-libong nilusob ng mga higanteng langgam ang Jeju Island na ikinamatay ng libo-libong sibilyan. Mula nang lumitaw ang gate, 4 na taon na ang nakakalipas, ang gobyerno ng Korea ay gumawa ng ilang mga pagtatangka na bawiin ang Jeju Island. Gayunpaman, pagkatapos ng pagkamatay ng Korean S-rank hunters na si Yoon Suk sa ikatlong Jeju Island raid, sumuko ang gobyerno na mabawi ang isla. Tinutukoy ng Solo Leveling ang kaganapang ito sa pinakaunang eksena ng anime na nagbigay ng isang sulyap sa sitwasyon sa isla ng Jeju bilang pagtango sa kahalaga ng paparating na arko. Ang mga langgam ay namumuhay ng walang problema sa isla hanggang sa bumaba ang supply ng kanilang pagkain, na nag-udyok sa kanilang pag-e-evolve ng mga pakpak at paglipad patungo sa mga puok ng tao. Ang pangunahing boss sa dungeon sa gate ay ang Ant Queen, isang kakaibang malakas na magic beast na may napakalaking kapangyarihan. Tulad ng karaniwang langgam, ang mga magic beast na ito ay nabubuhay sa mga kolonya at nagbumula sa isang queen, kung saan ang Ant King ang pinakamalakas sa mga anak
anak ng Queen tulad ng ipinakita sa ika-4 na Jeju Island raid na naganap sa Jeju Island arc ng Solo Leveling. At ang Ant King ay isang magic beast na napakalakas na kayang pumatay ng ilang S-rank hunters sa isang iglap. Ang Hunter x Hunter ay dumaan sa masalimuot na kwento ng Chimera Ant arc na nagdulot ng matindiyang pagsubok sa lahat ng karakter nito, ngunit ang dami ng pagod at trauma na naranasan ng bida ng serye na si Gontrix ay lalong nakakabahala. Ang karumal-dumal na pagkamatay ng kanyang kaibigan at guro na si Kite sa kamay ni Pito, pati na rin ang bigat ng iba't ibang trahedya na naganap sa buong arc ay lubos na nakaapekto kay Gon. Ang kanyang karaniwang masiglang pag-uugali ay napalitan ng isang mabigat at mapanlumbay na anyo nang hindi magamit ni Pito ang kanyang kakayahan upang ibalik ang pinsala na kanyang idinulot. Ang galit ni Gon ay nagdulot ng isa sa kanyang pinakamahalagang sandali sa Hunter x Hunter, ang Limitation Transformation. Ang resultang laban sa pagitan ni Gon at Pito ay nagdulot sa dating paggamit ni Gon ng isang Nen contract. Isinantabi ang lahat ng Nen na kanyang maaaring maipon sa kanyang buhay bilang kapalit ng hindi maipaliwanag na pagtaas ng kapangyarihan na pansamantalang ginawa siyang pinakamalakas na hunter sa buong serye. Ang ika-4 na Jeju Island raid ay isang pangyayari na naganap sa huling bahagi ng Solo Leveling at ito ay nagdulot ng maraming malalaking kaswalidad sa isang matindi at malakihang raid sa pangunahing kolonya ng mga langgam. Iba't ibang global powers ang nagpadala ng kanilang pinakamahusay sa paniniwala na maraming S-rank hunters ang kayang talunin ang boss. Gayunpaman, 8 sa 16 na S-rank hunters ang namatay laban sa Ant King at ang natira sa mga ito ay mamamatay din sana kung hindi lang dahil kay Jinwoo. Matapos ang epikong laban sa Ant King, napagtanto ng napakalakas na lakas ni Jinwoo na hindi nito kayang manalo kaya't nagtangkang tumakas ito sa kamatayan. Naging sebero ang Ant King, isa sa mga pinakamahalagang shadow ni Jinwoo, at ang tagumpay ay naging dahilan para maging bayani si Jinwoo sa buong Korea na epektibong nagbago ng kanyang buhay ng permanente. Sa parehong sitwasyon, ipinakita ang pangunahing tauhan, ang isang kahangahangang dami ng kapangyarihan na may malalim na epekto para sa kanilang dalawa. At hindi lang doon, pareho rin silang lubos na winasak ang kanilang mga kalaban sa naturang eksenang iyon. Sa kabuuhan, ang mga pagkakatulad ng Ant arcs ng Solo Leveling at Hunter x Hunter ay makikita sa paglalarawan ng mga malalaking langgam bilang mga antagonistang species, pati na rin ang napakalakas na lakas ng isang solong langgam at ang kahalaga ng mga arcs na ito sa kanilang mga respective na kwento. Sa mga susunod na video ay re-reviewin natin ang bawat episode ng Solo Leveling upang malaman natin ang iba pang napaka-interesting na kaganapan sa kwento na magbibigay sa atin ng marami pang Hunter x Hunter vibes. Kaya't kung hindi ka pa nakapollow at nakasubscribe sa ating FB page at YouTube channel ay huwag kalimutang pindutin ito na makikita sa inyong mga screen. Maraming salamat sa mga ka-hunter nating umabot sa dulo ng ating video. Kita-kits sa mga susunod pa. Hanggang dito na lamang muna sa video na ito at lagi maging mausisa dahil tayong lahat ay isang Solo Leveling Hunters.